Kaugnay ng panibagong insidente ng alitan ng isang taxi driver at pasahero, makakausap natin si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines. Magandang tanghali po, Chairman. Magandang tanghali, Rafi. Opo, may update na po ba dun sa paghahanap sa taxi driver na sangkot dito sa panibagong insidente ng pagiging abusado sa pasahero? Opo, kanina ay after ako ma-interview ni Maki ay nakausap, ay meron na pong sumugot na doon sa aming private message ang ating complainant dito. At nagpaabot nga lang siya na ang sabi niya ay bumalik na po siya sa kanyang trabaho sa Thailand. No? Kaya hinahanapan po namin ng paraan kung papaano at matatagalan before siya ulit babalik po dito sa ating bansa. At nabanggit naman niya doon post niya nang sila ay dumating doon sa kanilang patutunguhan na sinalubong siya ng kanyang ama. Kaya tatry po namin na makontak ang father po ng ating complainant para po mayroong magpapatunay doon sa mga naging istorya po doon sa complaint. Doon naman po sa ating taxi driver ay nakikipag-coordinate po kami ngayon sa Land Transportation Office para makuha po yung detalye nung taxi, kung sino po ang may-ari po nun, at yung registered na taxi, yung kanyang complainant, yung may-ari po nun, para mapapadalahan po namin ng sampina at saka ng show cause order. Tila napapadalas po yung mga citizens natin na nagpapadala ng mga ganitong complaints. Welcome ho ba ito sa LTFRB? Well, ito po ay magandang development at ito ay aming ini-encourage dahil nakikita rin po nila siguro na talagang kami ay umaaksyon sa ganitong mga reklamo at ang kagandahan din naman po nito ay nabibigyan ng lakas na loob ang ating mga mamamayan na talagang magreklamo at manindigan doon sa kanilang mga nakikita. Kaya ito po ay welcome at magandang development po ito na nangyayari. Para po sa kabatiran ng lahat, ano ho ba yung mga parusa kapag may ganito? At ano ho ba yung violation ng mga taxi drivers? Unang-una, syempre, hindi ho dapat nangungontrata, hindi ho dapat tumatanggi sa mga pasahero? Tama po yun. At pangalawa ay kailangan maging magalang po sila, respetado nila ang kanilang mga customers at panatilihin na talagang maging maayos po yung kanilang pagmamaneho. No? Kaya lahat po naman yan ang nabanggit nyo, yung bawal po ang mangontrata, bawal po yung maging isnabero, lahat po ng mga yan ay mayroon po mga parusa tungkol po dyan. Tungkol sa driver, ay pwede namin rekomenda ang kanyang cancellation ng praktisa, ay pwede po namin i-blacklist yan sa aming taxi drivers database. At doon sa operator naman ay pwede pong pagbayarin ng multa ng ayon po sa aming mga rules and regulations. Dito po sa particular picture nating pinapakita sa screen, naka-t-shirt lamang po yung taxi driver. Ito ho ba ay otorisado habang sila ay nagmamaneho o pumapasada? Mayroon din pong hindi po dahil mayroon pong prescribed uniform ang ating mga taxi drivers. No? Yung kung sila po ay mga single unit operators ay dapat na nakapula sila, no? At pwedeng t-shirt din po yan, pero kailangan pula po as to be uniform. No, yun naman po mga malalaking fleet, more than 50 units sa kanilang mga ino-operate, ay pwede po sila mag-apply ng kanilang sariling uniform and that is subject to our approval. Meron na ho ba kayong mga naparusahan? May mga taxi driver na ho bang nasuspindi ang lisensya dahil sa mga ganitong violations? Opo, mayroon na po kaming, marami na po kaming nirekomenda sa Land Transportation Office. At marami na rin pong mga operators ang naparusahan ng yung penalty po na 5,000 tungkol sa ganitong mga problema po tungkol sa kanilang mga taxi drivers. Although of course, nakakonsentrate tayo ngayon dito sa mga pasaway, ika nga, na taxi drivers. Pero syempre, mas marami pa rin ho siguro namang mababait na mga taxi drivers. Nakakarating din ho ba sa inyo kung may mga ganitong magagandang ginawa yung mga taxi drivers at nakokomment naman sila? Aba, totoo po yun. At kasi ang ating estimate po ng ating mga taxi drivers ay halos mga 50,000 po siguro ito at any given time with sa Metro Manila pa lamang. Kaya marami rin po mga dumarating sa atin. Kita rin po namin sa mga social media posts
na binibigyan ng papuri ang mga drivers po natin nakagawa ng mga maganda. Lalo na po yung mga nagsasauli ng mga naiiwan na may mga halaga doon sa kanilang tank. Gaano ho ba karegular na sumasailalim sa seminar, kung meron man, yung mga taxi drivers natin patungkol sa pakikitungo sa pasahero, sa mga bagong patakaran siguro ng LTFRB? Meron ho bang ganito dinadaanan ng mga taxi drivers natin? Sa ngayon po, ay yan po ang aming programang uumpisahan ngayong 2016 dahil nung nakaraan po ay aming naging programa ay mga school drivers, school bus drivers, ang aming naging pansin noong 2015. So ito pong 2016 ay dahil nga po sa mga ganitong mga pangyayari, re-recommenda ko po doon sa aming namamahala ng Drivers Academy na ito namang mga taxi drivers sa pakikipagtulungan ng mga operators ang mag-undergo sa ganitong mga retraining po ng kanilang mga pag-uugali at ng kanilang mga skill. In any case po, para po sa mga pasahero na pwedeng makaranas ng mga ganito pang abuso, ano ho yung mga dapat nilang gawin? Bukod of course sa pagpo-post sa social media. Well, ang kailangan po nila ay kailangan po makarating sa atin yan at kinakailangan po talaga maging handa po sila na makipagtulungan sa amin o maten sa mga hearing at talaga pong manindigan at wag po silang mawalan ng pag-asa na yan ay magagawan po natin ng paraan. Buti po nabanggit nyo yan dahil I'm sure may mga nagko-complain pero hindi na-follow up. So ano ho nangyayari sa mga ganong kaso? Yun po ay lalo na at kung ito ay tinatanggi ng mga operator at mga driver at wala hong tatayo at maninindigan at talagang sabi po na hindi ganoon ang tunay na pangyayari, ay nahihirapan po tayo karamihan sa mga ganito pag hindi nagpapakita na yung complainant ay nagkakaroon ng dismissal ang mga complaints po nila. Opo. Panghuli na lamang po, kung meron mga taxi drivers na ay nirereklamo, meron ho bang mga taxi drivers din na nagrereklamo sa kanilang mga pasahero? Wala naman po kaming natatanggap kung sakali mang may mga ganoon. Sakali man, ay pagbigay lang din po sa atin. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Winston Hines. Maraming salamat, Rafi. Si Attorney Hines po ang chairman ng LTFRB.